Welcome back mga kaibigan. Dito ay pag-uusapan natin ang isang tren sa Italy na nawala sa loob ng tunnel at hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik na pinaniniwalaang nag-time travel. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng mga video ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, noong July 14, 1911 ay nag-offer ang rail company na Saneti ng libreng sakay dahil bago ang kanilang tren. 106 na pasahero ang sumakay dito at excited silang ma-experience ang bagong tren na ito. At mga kaibigan, ito ay isang normal lamang na biyahe para sa kanila. Masayang nagkwekwentuhan ng mga pasahero nito at tumitingin ng magagandang tanawin. Matataas at magagandang puno at maaliwalas na hangin. Isa sa mga pinaka-inaabangan nilang makita at madaanan sa kanilang biyahe ay ang bagong gawang tunnel na sa ilalim ng isang bundok, ang Lombardy Mountain. At mga kaibigan, ang tunnel na to ay isa sa pinakamahabang tunnel na nagawa noong mga panahong iyon. At dito na rin magsisimula ang misteryo na buwabalot sa kwentong ito. Pagpasok ng tren sa tunnel na to ay hindi na sila kailanman nakabalik. Bigla na lang silang nawala na parang bula. Agad namang rumusponde ang kapulisan upang imbestigahan ang pangyayari. Tiningnan nila ang bawat sulok ng tunnel, ngunit wala talaga silang nakita ni isang bakas ng nawawalang tren. Ang nakakapagtaka pa dito mga kaibigan ay wala namang pwedeng daanan na iba ang tren dahil ang tunnel na to ay isang straight tube lamang. Ibig sabihin, ang pwede mo lang labasan ay sa kabilang dulo nito. Mga kaibigan, sa pag-iimbestiga ng mga pulis ay may nakita silang dalawang lalaki. Sabi ng dalawang lalaki na to ay tumalon sila sa bintana bago tuluyang mawala ang tren. Ang tanong ay bakit sila tumalon sa tren at ano ang dahilan ng pagkawala ng misteryosong tren na ito. Ibinahagi nila ang karanasan tungkol sa pangyayari at sabi nila na habang papalapit ang tren sa nasabing tunnel ay bigla na lang may lumabas na usok sa paligid nito. Bumagal ang tren habang ito ay papasok sa tunnel hanggang sa binalot sila ng usok na to. Sa takot ng dalawa ay tumalon na lang sila sa bintana bago tuluyang mawala ang tren. Mga kaibigan, sinabi ng isang survivor sa isang Italian newspaper na nakarinig daw siya ng isang kakaibang tunog na parang nanggagaling mismo doon sa usok. At nakikita niya na parang kinakain ng usok na yon ang buong tren na kanilang sinasakyan. Nakita niya rin na ang unang train car na sa harap niya ay bigla na lang nawala. At dahil sa takot niya, kaya siya tumalon sa bintana. Umaksak siya ng napakalakas at nawalan ng malay. At yun ang huling bagay na kanyang naaalala. Pagkatapos ng pangyayari ay nagkaroon siya ng stress disorder. At yung pangyayaring yun na lang ang tanging binabanggit ng kanyang bibig. Mga kaibigan, kumalat ang balita sa buong Europa. Ngunit agad rin sinara ang kaso ng misteryosong tren na to sa di malamang dahilan. Hindi na rin natuloy ang investigasyon sa tunnel na to dahil ito ay isa sa mga nasira at nabomba noong World War II na dahilan upang magsara ang magkabilang butas nito. Madami ang nakasaksi sa pag-alis ng tren sa Roma hanggang ito ay makapasok sa nasabing tunnel. Ngunit hindi na nila ito nakitang lumabas dito. At hanggang ngayon mga kaibigan ay walang eksaktong eksplanasyon sa kung ano nga ba talaga ang nangyari sa tren na ito. May mga teorya na baka nag-time travel ang nasabing tren. At kaibigan, hindi ito imposible. Dahil noong 15th century ay may mga records ang medieval monks sa Modena. Nakakita raw sila ng isang tren na may mga sakay na pasahero. Ang nakakapagtaka pa dito ay ang pinakamabilis na transportation vehicle noong medieval age ay ang kabayo.
at wala pang mga railroads na nagawa noong mga panahong yon. Ibig sabihin, imposibleng magkaroon ng tren noong time na yon. Ayon sa record, ay sabi ng mga nakakita sa tren na to, ang mga pasaherong sakay nito ay magaganda ang gupit ng kanilang mga buhok at maganda rin ang kanilang mga kasuotan, mga damit na hindi pa naiimbento noong medieval age. At kung hindi ka naniniwala kaibigan at iniisip mong baka inimbento lang ng mga monks ang kwento na to, ay alam nyo ba na ang reports tungkol dito ay nakatago hanggang ngayon sa records ng kasta Soleya na nasa poder ng Sagino family. At ito pa ang nakakapagtaka dahil ang pangalan ng isa sa mga survivors ng pangyayaring to ay Sagino. Hindi lang yan mga kaibigan, dahil noong 1840s ay may isang report na nagkasabing nakita ang tren kasama ng mga pasahero nito sa Mexico. May isang psychiatrist sa isang local hospital ang nag-iwan ng kanyang note na ang nilalaman ay meron daw 104 na Italians na inadmit sa ospital nila. At lahat sila ay nasa state of shock. Sabi nila na nakasakay daw sila sa isang tren sa Roma. At ang nakakakilabot pa dito ay ang isa sa mga pasahero nito ay may cigarette box sa kanyang bulsa na ang date na nakalagay ay 1907. At take note mga kaibigan, na-admit sila sa ospital na to noong 1840s. Ang cigarette box rin na to ay nakatago hanggang ngayon sa isang Mexican museum. Hindi lang yan mga kaibigan, dahil noong October 29, 1955 ay nagpakita ulit ang misteryosong tren na to sa Sabalichi, isang maliit na village sa Ukraine. Ayon sa signalman na si Pyotr Ostomenko ay hindi raw kasali ang tren na to sa schedule noong araw na yon. Nang ito ay silipin niya, laking gulat niya na makita niyang umaandar ang tren sa Gosport Mountain na walang dinadaanang railroad. Akala niya ay namamalikmata lang siya, kaya ipinikit niya uli ang kanyang mga mata at pagkadilat niya ay nandoon pa rin ang misteryosong tren na to. Ngayon ay punta tayo sa science. Mga kaibigan, ang scientific explanation ng pangyayaring to ay pinaniniwalaang lahat ng railroads dito sa ating mundo ay magkakakonekta na parang isang connected web na may sarili-sariling magnetic field, at yung mga tren ang nakisilbing electric conductors sa pagitan ng Earth's natural magnetic field at ng artificial magnetic field. At yung pagkasama ng dalawang force na to ay kayang makagawa ng maraming endless holes. At ang explanasyon na to mga kaibigan ay base sa theory of relativity ni Einstein at ang definition of distance ni Minkowski. At ang mga fractures na to ay tiyatawag na coronal holes. Ang posibleng nangyari daw mga kaibigan ay noong umalis ang tren mula sa istasyon sa Roma ay nagkaroon ng mahinang lindol, at yung lindol na yon ay gumawa ng isang time irregularity sa entrance ng mismong tunnel. At yung tren ang nagsilbing link upang makalusot ito through time and space na dahilan upang pakapunta sila sa ibang panahon. Sa madaling salita mga kaibigan ay nag-time travel ang tren bago pa ito makalabas sa dulo ng tunnel. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa time travel? Posible kaya na ito ang dahilan ng pagkawala ng misteryosong tren na to? I-comment mo sa ibaba ang iyong opinion at magkakasama natin itong pag-usapan. Kung ano man ang kasagutan at tunay na dahilan, dapat natin tandaan na sa ating mundo, lahat ay may nakatagong misteryo.